Hello, what up everyone? Another day, another verse na naman tayo. Day 208. And our verse for today, Isaiah chapter 5 verse 7. And ang sabi dito, ang ubasang ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ay walang iba kundi ang bayang Israel. At ang bayan ng Juda, ang mga puno ng ubas na kanyang itinanim. Umasa siyang gagawa ito ng makatarungan, ngunit sa halip ay naging mamamatay tao. Inasahan niyang paiiralin nito ang katuwiran, ngunit panay pang-aapi ang kanilang ginawa. Chapter 5, sinimulan ito sa isang awit or awit ng ubasan, kung saan inihilin tulad ng Diyos ang bayang Israel at Juda sa isang ubasan na kanyang iningatan, inalagaan, at ipinrovide ang lahat ng pangangailangan, hoping na magbubunga ito ng matatamis na bunga. Pero sabi nga, maasim ang naging bunga nito. Instead na ang maging bunga ay katwiran at katarungan, ang naging bunga ay pagiging mamamatay tao, at the same time pang-aapi ng ibang tao. Nire-remind tayo ng verse na ito na ang Diyos ay nag-e-expect somehow ng bunga, at hindi ito basta bunga lang, isang magandang bunga. Hindi pinag-uusapan dito na ang bunga is yung naging self-righteous ka because of your kinakaaniban na religion, or kabisado mo yung Bible from cover to cover and ikaw na yung pinakamagaling mag-interpret nito, or ikaw na yung pinakamagaling na makipag-debate. Ang bunga na hinahanap niya ay kung paano na nagre-reflect sa atin yung karakter ng ating Panginoong Diyos. Siya na banal, makatuwiran, compassionate, may integridad, at higit sa lahat, merong pag-ibig sa kapwa. Kung mananampalataya talaga tayo, dapat merong bunga. And yung bunga kasi visible siya, di ba? Malalaman mo yung puno dahil dun sa bunga. At dahil sa mabuti ang ating Panginoong Diyos, dapat ang magiging bunga din ay puro kabutihan. I've seen so many religious people na mukhang ang banal-banal sa panlabas, pero yung kung paano sila makitungo sa ibang tao, sa kapwa nila, sobrang kabaliktaran do sa pinapanampalatayanan nila. Sabi ni Jesus, malalaman ng mga tao na kayo ay mga tagasunod ko if nagmamahalan kayo sa isa't isa. So kung iisipin natin, ang bunga, hindi siya yung panlabas lang. Dapat nagre-reflect yung kung paano tayo makisalamuha sa lahat ng mga tao. Kung paano tayo genuinely nagmamahal sa kanila, nagkikare sa kanila. Especially those yung mga tao na parang walang-wala or parang kinakailangan ng tulong. Pinapakita ng verse na ito kung gaano kamahal ng Panginoon Diyos ang lahat ng tao dito sa mundo. Kasi nagalit siya eh. Nagalit siya dun sa Israel kasi nga dapat makatuwiran sila, diba? Pero ang ginawa nila, umatay sila ng mga tao, nang-api sila ng mga tao, imbis na dapat mai-represent nila si God ng tama. Mabuti ang Diyos eh, hindi siya masama. Hindi siya yung tipong kapag lugmok ka na, lalo kanyang ida-down or worse, papatayin ka. Ang nangyari sa Israel, imbis na magmahal sila ng kapwa nila, is lalo silang nang put down and lalo silang nang api ng kanilang kapwa. Simple ang gusto ng Diyos sa kanyang mga bunga. Magmahal at mag-alaga kung paano siya magmahal at mag-alaga. Ikine-claim natin na tagasunod tayo ng ating Panginoong Diyos. Tanungin natin yung sarili natin. Yung pananampalataya ba natin ay nagpo-produce siya ng katuwiran, kabutihan, at katarungan sa ibang tao? Self-assessment. Meron bang area sa buhay natin kung saan yung pananampalataya natin ay hindi nagmamatch dun sa kung paano tayo makisalamuha sa ibang tao? Nawa mag-reflect yung karakter ng Diyos sa bawat isa sa atin. Isang makatarungan, matuwid, mabuting Diyos na dapat nating i-represent din ng tama. Yung tipong kahit hindi sila nagbabasa ng salita ng Diyos or ng Bible, kitang-kita nila sa buhay mo. Kasi pag may isang puno, malalaman mo na agad malayo pa lang eh, kung anong klaseng puno yun eh, pag nakita mo yung bunga. Pero malalaman mo kung anong klaseng puno kapag natikman mo na yung bunga. Kasi
Maaaring sabihin ng mga tao na maka-Diyos tayo, pero once na nalaman nila yung lasa ng pagiging maka-Diyos natin, nawa hindi lang tayo maka-Diyos, nawa maging makatao rin tayo. Dahil ang greatest commandment ay hindi lang love the Lord your God, kundi love others din. And pasalamatan natin ang Diyos kung paano niya tayo inalagaan at pinagpasensyahan. Kagaya ng isang gardener na nag-aalaga ng kanyang vineyard. Nawa i-desire natin na i-shape palalo ni Lord yung puso natin or yung buhay natin kung ano yung klaseng bunga na ini-expect niya sa bawat isa sa atin. Tayo ay maglakad sa katuwiran, sa pagmamahal sa ibang tao with compassionate heart kagaya ng Panginoon. At the same time, mag-stand tayo kung ano yung makatarungan at kung ano yung matuwid. Nawa ay dumami yung mga tao na magkasabi sa atin na nakikita nila ang Panginoong Diyos sa buhay natin. God bless everyone, and nawa ay patuloy nating palaganapin ang salita ng Panginoon dito sa mundo.